Nay, nakita niyo ba yung manok ko? Aling manok? May alaga ka bang manok? Opo, Nay. Yung kulay puti. Teka, ano ba yung naamoy ko niluluto niyo? Tinolang manok? Huwag niyong sabihin. Bakit niyo kinatay yung sisiw ko? Alaga. Noong bata pa ako, isa sa kinahihiligan kong gawin noon ay ang mag-alaga ng mga hayop. Nariyang nag-alaga ako ng aso, pusa, pagong, isda, at kung ano-ano pa. Kaya naman sa kwentong ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga hindi ko makakalimutang kwento noong nag-aalaga pa ako ng mga ito. Kapag sinasama ako ni nanay noon sa panguhuli nila ng isda sa ilog malapit sa amin, bukod sa malalaking isda, nakakakuha din sila ng maliliit nun at yun yung ginagawa kong alaga. Tay, sa akin na lang yung maliit na isda ah. Pakawalan na lang natin. Kawawa naman oh, ang liit-liit pa oh. Gusto ko pong alagaan. Sige na po. Siyempre, pinagbibigyan naman nila ako noon sa isang kondisyon na isa lang yung pwede kong alagaan. Pagka-uwi sa bahay, ilalagay ko yon sa isang transparent na lagayan tulad ng bote kung saan ko siya papanoorin habang lumalangoy. Pangarap ko kasi talagang magkaroon ng aquarium noong bata pa ako. Kaso hindi naman namin afford yon kaya tamang isda lang muna na galing sa ilog. Oh, kamusta naman yung alagang isda mo? Ayos lang naman ay, lumalangoy pa. Kinabukasan. Hindi! Oh, bakit? Nakalutang na yung isda ko. Patay na yata. Yan na nga ba yung sinasabi ko sa'yo eh. Dahil wala namang oxygen yung DIY aquarium ko noon, hindi rin nagtatagal yung mga alaga kong isda, kaya namamatay din agad. Nasuffocate yata malala. Kung pinakawalan na lang sana natin yan, edi sana pwede pang lumaki yan, pwede pa sana natin hulihin yan ulit at ulamin. At talaga ba, Nay? Isang araw, katatapos lang nun umulan kaya may mga tubig-tubig pa nun sa paligid ng bahay namin. Habang naglalaro ako nun sa may labas ng bahay namin, may nakita ako nung pagong. Ano kaya yun? Bao ba yun? Ay wait, pagong? May pagong! Sa hindi nakakaalam, kahit nasa probinsya kami, sobrang dalang lang talagang makakita ng pagong sa amin. Kaya naman, nung nakakita ako noon, sobrang excited ko talaga noon. Pero hindi ko agad magawang damputin yung pagong noon kasi bigla ko may naalala noon na sinabi sa akin ng mga pinsan ko. Uy, alam nyo ba na kapag humawa kayo sa pagong, magiging bobo daw kayo? Hala, totoo ba? Oo, kaya nga ako bumalik sa grade 1 kasi nakahawak ako sa pagong nung bata pa ako. Ay we. Kaya naman ang ginawa ko noon, kumuha ako ng 2 kahoy para damputin ng pagong. Nilagay ko yun sa palanggana namin na nilagyan ko din ng tubig. Naghintay lang ako noon na ilabas niya yung ulo at paa niya. Nakatago kasi. Sobrang mahiyain mo naman. Pakita mo naman yung paa at ulo mo. Yung buntot lang yung nakikita ko eh. Lo. Naghintay pa ako na naghintay noon. Ayan. Makikita na kita. Jed, ano yan? Ano ba yan, Nay? Ayan tuloy, nagtago na ulit. May iba ka na namang alaga ah. Opo, Nay. Ano nga palang ipapakain ko dito? Pwede kayang hotdog? Anong hotdog ka dyan? Subukan mong pakainin ng saging. Sige po. Kumuha ako ng saging noon at nilagay sa palanggana katabi ng pagong. Pero ilang oras na noon hindi pa din ito kinakain kasi nakatago pa din ito sa bahay niya. Sige na nga, iiwan na muna kita para makakain ka. Nagtago lang muna ako nun sa gilid ng bahay namin tapos hinintay ko siyang kumain. Ayan, kumakain ka na. Nang gumabi na,
Iniwan ko na lang muna sa labas ng bahay namin yung pagong kung saan ko siya nilagay sa planggana. Pero nang magising ako sa umaga, wala na ito doon. Yung pagong ko nawawala! Nako, lumayas na yon. Saan ko hanapin yun ngayon? Sa lawak ng damuhan dito sa atin, hindi mo na makikita yun. Baka nga nasa ilog na yun ngayon, lumalangoy-langoy na yun. Dapat pala tinalian ko muna siya. Woohoo! Woohoo! Ang huling kwentong ito ay tungkol naman sa naging alaga kong sisiw. Paminsan-minsan ay may dumadaan sa amin nung nagtitinda ng sisiw na may iba't ibang kulay. Bumibili kami ng mga pinsan ko noon. Tuwang-tuwa kami sa mga yun kasi akala namin yun talaga yung mga kulay nila. Siguro yung kulay ng nanay nila iba't ibang kulay, no? Yung parang rainbow. Oo nga. Ang ginagawa namin noon, kumukuha kami ng bigas at tubig sa baso para yun yung ipapakain sa mga sisiw. Oh, kumain na kayo. Kumakain na sila. Palalakihin ko ng sobra yung sa akin. Itatabi ko sa pagtulog yung sa akin. Makalipas ang ilang araw, isa-isa ko nabalitaan sa mga pinsan ko noon na namatay na yung mga sisiw nila. Bakit? Anong nangyari? Hindi na kasi kumakain yung sa akin, kaya namatay yata sa gutom. Kinagat ng aso namin yung sa akin. Naipit ko sa higaan yung sa akin nung natutulog ako. Wala pala yung mga sisiw nyo sa sisiw ko eh. Eto, buhay na buhay pa. Simula noong magkaroon ako ng alagang sisiw, nakalimutan ko nang maglaro sa labas kasi nakatutok lang talaga ako palagi sa pagpapalaki ng sisiw ko. Bakit ganun? Parang nag-iiba na yung kulay mo. Kulay blue ka dati ah. Hanggang sa lumaki na yun. Ang laki-laki mo na oh. Meron ba tayong luya sa kusina? Luya? Oo, bakit? Hanggang isang araw, kakauwi ko lang noon galing sa school nang may maamoy akong masarap. Mukhang ang sarap ng niluluto ni nanay ah. Ano kayang ulam? Pagkapasok ko sa bahay noon, hinanap ko agad yung alaga kong sisiw noon. Hindi pa nga ako nakakapagpalit ng damit noon kasi naka-uniform pa ako. Nasaan na yun? Oh, Jed, andiyan ka na pala. Sumunod ka na sa tatay mo sa kusina at kakain na tayo. Nay, nakita niyo ba yung manok ko? Aling manok? May alaga ka bang manok? Opo, Nay. Yung kulay puti. Teka, ano ba yung naamoy ko niluluto niyo? Tinolang manok? Huwag niyong sabihin. Bakit niyo kinatay yung sisiw ko? Bakit niyo kinatay yung sisiw ko? Sisiw pa ba yan? Manok na yan. Malaki na oh. Isipin mo na lang, kung hindi pa natin kinatayan, baka maging makunat na yan kapag tumanda pa lalo. Manok ko. Masarap naman eh. Tikman mo muna. Hindi. Akala ko kasi alaga ng tatay mo yan. Kasi siya yung nagbigay sa akin eh. Kumain na lang tayo. Bawal umiyak kapag nasa harap ng pagkain. Ang naging lesson ko lang siguro sa kwentong ito, huwag ma-attach sa mga hayop na inaalagaan ko. Dahil hindi naman habang buhay, makakasama ko sila. Lalo na dahil mas maikli ang buhay nila kumpara sa ating mga tao. Pero in fairness naman sa tinola ng nanay ko, masarap nga. At doon nagtatapos ang kwento. Nagpapasalamat pa din ako sa mga inaalagaan kong mga hayop noon kasi kahit papano, napasaya nila ako kahit sa maikling panahon. Isa sila sa mga nakakatuwang alaala ko noon na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Marami pa akong inaalagaan noon pero sa susunod na kwento ko na lang yun. Kayo ba? Ano yung mga inaalagaan yung mga hayop sa bahay?
Comment nyo lang dyan sa baba. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you on my next video. Bye!